Test mic, test mic. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pwede po ba makikisuyo po? Paki-ano lang po kung okay naman yung ating kasi malabo po yung aking mata, no? Paki-one lang nga po kung okay naman yung ating sounds, yung atin pong video, kung malabo po yung mukha ko, ano, makikisuyo na lang po. Yung pong ating ano, yung ating video. Malabo ba? Kasi na-adjust po yan. Sabihin nyo lang po malabo, adjust natin. Okay lahat? Okay. Sigurado kayo ha? Sounds okay. Video. Video po. Okay din? Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po, pag-uusapan natin ngayon, eto po, no? Yun pong si Saldico, pinauuwi na po within 10 days ng bagong speaker. Dapat ba tayong matuwa? Ha? Na pinauuwi na ng bagong speaker si Saldico? Ayan. Pag-usapan din po natin, ayon naman po kay Ping Lacson, hindi pa lusot si Joel Villanueva at saka to si Jinggoy Estrada. Matutuwa ba tayo na hindi pa sila lusot? Parang ayaw mong pasayahin itong mga to, Badong. At syempre pa po, yung nalalapit po na September 21, 2 araw na lang. 2 tulog na lang, September 21 na. Malalaki pong rally ang ine-expect natin at marami po to, hindi lang po isa, sabay-sabay sa buong Pilipinas. Meron pong malaking rally dyan sa Davao. Magkakatay yata sila ng isang daang baka. Dahil po sa tanggal ng masamang espiritu. Ayan. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin po natin tong ano, kung ano po yung nauuna dito sa ating kodigo. Ayan. Nako, ang lalaki po ng rally. Ayan po. Ito po, yung absent po ng mga pilit po nila na issue. Pilit po nila issue na yung sa impeachment po, wala pong ganitong kalalaking rally sa mga universidad, no? Kasi pilit lang naman yan. Ang may issue lang naman dyan, itong mga loyalista, itong mga makabongbong Marcos, itong mga dilawan na mukhang politiko. Pero eto po, yung nagsimula na pong bahain yung mga tao at wala pong kalutasan, tila walang kalutasan yung baha natin, dito na po nagalit yung mga kabataan, no? So kabataan po to, hindi po to simple. Okay, unahin na po natin to. Sabi po ng balita ni Lacson, nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Pampilo Lacson na hindi palusot sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa bintang na nagsingit sila ng pondo para sa mga pagawaing bayan. Obvious naman. Alam niyo po, hindi ko po ipagtatanggol si Joel Villanueva at saka si Jinggoy. Ano na ba na alam natin dyan kung sila kumita dyan o hindi? Hindi po yan katanggol-tanggol sila, no?
Ang ang problema po natin, yan po dahil sa bintang nung Bryce Hernandez, 'no? Kung katiwa-tiwala ba si ano po yan, eh, yang, dapat bang pagtiwalaan si Bryce Hernandez o hindi, eh, ano po yan, yan po yung, anong tawag dun, yung depensa po yan ni Jinggoy tsaka ni Villanueva, 'di ba? Oh, sila po bahala diyan, wala po akong problema diyan, patunayan niyo na wala kayong ninakaw. Wala kaming pakialam kung magnanakaw yung nagbibintang sa inyo, ang kinakailangan niyo patunayan. Halimbawa po yung sinasabi ni Villanueva na, madali lang daw pekein yung mga picture. Hindi po usapin yan, ang dami pong expert sa photo. Dapat kumuha kayo ng expert sa photo para yung bintang mo na pinipeke, kung ano man yung pinipeke, eh pasuri ninyo. Lalo kayo nagmumukhang magna. Wala kaming pakialam. Idiin nyo, hindi naman namin kakampi ang mga yan. No? Idiin nyo si Villanueva tsaka si Estrada. Ano naman po, hindi naman mga Duterte yan. Ang problema namin ganito. Bakit si Estrada lang at tsaka si Villanueva? Kasi may nagturo sa kanya, yung Bryce Hernandez. Correct. O kaya dapat, pag may nagtuturo, hindi nyo dapat inaabsuelto. May nagbibintang eh. O lalo na ngayon, hahanapan daw ng ebidensya. Pinalaya, magagawa natin. Magagawa natin, mainit ang liderato sa inyo. Kay Jinggoy, tsaka kay Villanueva. Baka gusto nilang palabasin yan na lahat kayo may baho. Pag kumalaban kayo kay Martin, baka gusto kayong gawing halimbawa. Kayong tatlo ni Chis Escudero. Okay. Ano po ang hindi patas? Kaya po hindi patas dahil may nagbintang din po sa mga congressman. Si Bryce Hernandez po, aminado na tirador, pero yung sinabi niya, no? Aminado eh. Umamin yung Bryce Hernandez na sila may mga nanghiram sila kay Sims. Nanghiram sila ng papeles, no? Para gumawa ng ghost project. Aminado sila. Meron pang hatian eh. Tapos tinuro si Jinggoy at saka si Villanueva. Di patunayan nila ngayon na may ugnayan, no? Ngayon, eto po. Bakit po senador lang yung iniimbestigahan ni Ping Lacson? Bakit parang ayaw ninyong imbestigahan yung mga pinangalanan din ni Diskaya naman? Hindi ko alam kung 16 ba yun o 17. Para maging fair. May nagpangalan si Bryce Hernandez, pinangalanan yung dalawang senador. Meron din pinangalanan na 16 o 17 congressman. Si Diskaya naman. Bakit hindi nyo po imbestigahan? Bawal silang imbestigahan? Takot kayong imbestigahan? Nabanggit po si Martin tsaka si Saldico. Ano po pagkakaiba ng pagkakabanggit kay Jinggoy at saka kay Villanueva? Pare-pareho po sila na idinadawit. Bakit yung Jinggoy at Villanueva lang po ang iniimbestigahan ninyo? Okay. Punta naman tayo rito sa isa pa. Ito pong si Saldico. Nakakatuwa po kasi hindi po natin, Saldico pinauuwi na. Ito po ay balita mula sa TV Patrol.
Ayan, inutos ni Speaker Faustino D. III ang pag-uwi ni Ako Bicol Party List Representative Saldico sa Pilipinas sa loob ng 10 araw matapos bawiin ang kanyang travel clearance. So wala na pong travel clearance. So pag hindi po siya umuwi, pugante na yan. Kabilang si ko sa mga idinadawit sa maanumalyang flood control project at napag-alamang nasa US para sa umano'y medical treatment. So ito po, no, inuutos na po, tinanggalan na po siya ng travel clearance. So wala na po siya, illegal na po yung kanyang pagta-travel pag hindi po siya umuwi within 10 days. Ngayon kung illegal na po yung pag-stay niya sa ibang bansa, gagamitin nyo ba kay Saldico yung ginamit nyo kay Tatay Digong? Magre-request din ba kayo sa Interpol? Okay. Kitang-kita na po natin, tablado na po si Saldico. 'Di ba? Oh, mukhang siya po yung fall guy. Pero masaya ba tayo? Kayo po, tatanungin ko, masaya ba kayo na si Saldico lang? Ako masaya po ako. Napauwiin si Saldico, imbestigahan o kasuhan, pawian ng yaman. Pero ang tanong, bakit si Saldico lang? 'Di ba? Katakata ka ba? Ibig nyo sabihin si Saldico. Wala. Ibig nyo sabihin si Saldico lang po ang may kasalanan? Si Martin Romualdez po yung speaker, wala pong kinalaman? O tinatablan nyo eh. Parang ganun din po yan eh. Parang yung sa Senado eh. Tinatablan nyo si yung dalawang senador, tinatablan nyo. Gusto nyo nang ipahamak. Pero ang tanong, paano naman yung mga congressman? Bakit ayaw nyo ring imbestigahan? Imbestigahan po lahat. Hindi po yung isang panig lang po yung gusto nyong imbestigahan. Okay, balikan ko lang yung punto na yan. Wala pong naniniwala na hindi kasabwat si Martin Romualdez. Yan po ang pakatandaan ninyo. Yan na lang eh. Yung hindi, yung nag-resign na may kondisyon. Magre-resign ako pero sana po ako eh. Lalo na Boss Buds, yung pumirmang presidente na pumirma ng GAE. Opo, malinaw na po. Ano na nga po yung di kasama mga kong. Ayun. Yung pagpapauwi po kay Saldico. No? Wala po akong problema sa pauwiin si Saldico. Ang problema ko po ay hindi po isinasama ni-ichipwera po si Martin Romualdez. Ang sinasabi po ng lahat ng tao, no? Lahat po ng matatalinong tao at bibigyan ko kayo ng halimbawa, yung nasiran si Edsel Lagman. Nung sa kainitan po ng impeachment, yung pinoporma po nila impeachment kay BP Sara, kung ano-ano pong investigasyon yung ginagawa. Bago po mamaya pa si Edsel Lagman, walang nangyayari sa House of Representatives nang hindi alam ng Speaker of the House. No? Kaya po kalokohan po 'yan. Nakakapagnakaw. Gusto nilang tablahin kasi si Saldico eh. Ang ibig nyo sabihin, nakakapagnakaw si Saldico nang hindi alam ni Martin. Napakagaling naman. Napakagaling naman ni Martin ni Saldico. Siya lang yung kumikita, si Martin hindi. Imposible naman. Kung gusto nilang iligtas si BBM, hindi nila pwedeng iligtas si Martin. Mamimili kayo ng ililigtas dahil si BBM, wala na yan eh.
Naghihintay na lang tayo lahat matapos niyan eh. Ha? Pero kung hindi naman kayang pababain yan sa pwesto dito sa mga nagrarally. Kasi yan lang po talagang ano dyan, wala pong direkta yan. Hindi po yan direktang sasawsaw dyan. Pero alam na alam po natin, nakasabwat yung hindi po imposible po na hindi alam ni BBM yung nangyayari, ginagawa ng kanyang pinsan. Kaya po, kung si Saldico, pauuwiin nyo para parusahan dahil sa mga kalokohan dyan sa lalong-lalo na sa pinaka-corrupt na budget, yung 2025 budget, ay hindi po pwedeng madamay dyan. Hindi po pwedeng hindi madamay pala si Martin Romualdez. Imposible. O, yan lang po yun. No? Kaya kung si Saldico lang po ang uusigin nyo, hindi pa rin po mapapayapa yung tao. Tuloy-tuloy pa rin po yan sa pagrarally. Okay, punta na po tayo rito sa sa yung rally po na magaganap malawakan sa September 21. Tama po yan. May iba't iba po. Meron po yung mga retired general. Diyan po sila sa may EDSA. Sa may parte po ng Campo Aguinaldo, no? Sa Camp Aguinaldo. Tapos po meron din yung mga maisog dito sa may Liwasang Bonifacio. Pero ang ine-expect po natin na malaki pong rally kasi nananawagan po yung mga kabataang hip-hop. Hindi po mga political to. Kasi yung mga binanggit ko po, mga political po yan eh. Nananawagan po sila na magrarally sila. Yung mga nakasuot ng itim. Yung ang bandera po, iba po to, no? Talagang mga non-political to. Na yung bandera po nila, yung bandera po ng mga One Piece, yung may bungo, yung mga parang pirata. Ngayon, ang ginagawa nitong mga kung ano-anong grupo, gustong i-hostage, gusto sila yung pamunuan, wag po kayong pumayag. Kayong mga kabataang hip-hop na pupunta dyan, no? Wag po kayong papayag. Hindi po, ang panawagan pong mag-rally ay konstitusyon. Si BBM nga, sabi niya, kung hindi ako presidente, sasama ako dyan sa rally. Hindi naman po ako nananawagan na kung ano eh. Rally po. No? At hindi po ako nananawagan na magrarally. Pinapakita ko lang po na panawagan ng rally yung mga kabataang hip-hop. Hindi po political yan. Bakit nyo papasukan, ikaw Kiko D, Aquino D, huwag kayong maniniwala dyan mga kabataang hip-hop at kung ano man ang tawag sa inyo. Siyempre, yun lang ang kilala natin. Yung mga rapper, mga hip-hop, no? Yung mga kabataang may tattoo. Yan eh. Hindi po mga political party ang pupunta po dyan sa may Luneta. Ngayon, etong sinasabi ni Kiko D na hindi raw anti-Marcos tong rally na to. Kung wala po kayong tututulan, bakit pa kayo magrarally? Alam nyo kung bakit nila hindi sinasabing hindi anti-Marcos? Kasi anti-Duterte din sila. Wala naman po kaming sinasabi na mag-pro-Duterte kayo eh. Pero pwede ba, wag nyong guluhin? Wag nyong i-hijack yung mga rally ng mga kabataan? Ang tatandaan nyo na. Kayong mga dilawan, ang tatandaan nyo na. Ipaubayan nyo na sa mga kabataan yan. Rally nila yan eh. Papasukan nyo na naman na dapat hindi lang Marcos, dapat pati yung 2016 to 2022. Lintik na 2016 to 2022 yan.
Nung panahon ni Tatay Digong, walang nagrarally. Bakit? More or less satisfied yung mga tao. Bakit nyo isasama yung panahon ni Tatay Digong sa problema ngayon? Huwag kayong makikinig dyan sa mga Aquino. Aquino yan, Sidney na yan. Apo yan ni Cory. Makikinig kayo dyan na ang gusto nila, magalit kayo sa mga Duterte. Bakit? Para saan? Galit kayo sa magnanakaw ng pera ng pamahalaan ngayon. 'Di ba? Pero dinadala kayo, magalit din kayo sa mga Duterte. Pinupolitika nila kasi gusto nila na wag manalo. Pinapasukan nila ang mga kabataan na nananawagan sila ngayon. Galit sila, kaya sila magrarally, galit sila sa korupsyon, galit sila na yung pera ng flood control ay ninanakaw ng mga tao ngayon, mga politiko, mga kontraktor, kasabwat ng mga taga-DPWH. Malinaw po sa mga bata yan. Yan po yung, tapos papasukan nyo ng politika na hindi anti-Marcos. Eh sino pala may kagagawan yan? Kung hindi po sila magagalit sa parang tanga lang, bakit pa sila magrarally kung hindi raw anti-Marcos yung rally? Utot mo. Nakita mo ba yung mga placards ng Ateneo? Alam mo, Kiko D, hindi ikaw ang leader ng mga yan. Iba yung mga estudyante pa. Eh sa mga estudyante, nakita mo, gumawa sila ng mga placards para pabulaanan yung sinasabi mo na, sinagot ka ron. Anti-Marcos sila. Anti-corrupt Marcos. Yun yung nakalagay sa placard. Nariyan sa thumbnail. Ayan, no? Marcos Jr. corrupt. Kurakot. Ang gaganda ng mga tenista na yan. Mga nakaitim. Yan po yun. Hindi po kayong mga dilawan ng umepal dyan. Isisingit nyo na naman. Yung 2016 din mayroon. Utot mo. Ngayon nakakakita. 2025 nakakakita ng mga ghost project. May nakita ba kayo? Ikaw Aquino D, pakita mo yung ghost project ng 2016 to 2022. Alam niyo po, kayong mga bata, okay ako riyan sa rally nyo. Gusto nyo tutulan yung mga magnanakaw, okay sa akin yan. Marami kayo, mga grupo ng mga hip-hop at kung ano-ano pang grupo ng kabataan. Huwag kayong makikinig dyan sa mga Aquino na yan. Kunwari, wala raw politiko. Politiko yung mga yan eh. Yung lola niyan at saka tsuhin niya naging presidente ng Pilipinas. Wala rin nangyari. Ngayon, wala kaming pakialam, kami Duterte talaga. No? Sinusuportahan namin kayo dahil ayaw nyo ng korupsyon. Ganyan talaga mga Duterte, ayaw rin namin ng korupsyon. Pero yung mga Aquino na yan, pakikinggan nyo yan, yung mga dilawan na yan. Si Kiko D, bata pa siya, pero yung mga nasa likod niya, ang tatanda na. Hindi, wag niyong hijackin yung mga bata. Ako nga matutuwa ako pag yung mga yan nagbanggit ng mga Duterte, kutusan eh. Huwag kayong pumayag na gawing anti-Duterte ang rally nyo. Hindi si Duterte ang may kagagawa ng flood control ngayon. Ang layo naman ng 2025 tayo nakakakita. Maghanap nga kayo ng mga ghost project noong 2016 to 2022. Paulit-ulit yung mga senador na yan at mga congressman na 2016 to 2022. Asan? Paulit-ulit sila, 51 billion ni Pulong, 51 billion ni Pulong. Asan? Pinakita na ni Pulong, paghanap kayo. Wala silang nakikita.
na mga maanumalyang proyekto ng 51 billion at hindi 51 billion yan. Oh. Hindi po dapat papaubaya yan sa mga tukmol na yan. Yan po, itatama po natin, hindi po dilawang rally yan. Yung sa Luneta, pupunta rin kami dyan. Bakit? Wala kaming pakialam sa inyo. Anti-corruption yan para yung mga bata dyan, alam nila na gagaguhin kayo, sila ng mga dilawan na yan. Huwag kayong pumayag. Kung ano ang pinuntan nyo riyan, kung kayo anti-corruption sila ng ano, ng hangin, anti-corruption ng gobyerno ngayon. Sasabihin yung hindi ano yan. May nakita ba kayo nagrarally nung panahon ni Tatay Digong? Meron. 5 katao, 7 yung placard. Kaya nagrarally yung mga kabataan ngayon dahil kita na nila mismo. Tuwing umuulan, bumabaha. Hindi nakatulong yung flood control project sa baha. Kung hindi, napunta lahat sa bulsa ng mga yan. Kaya wag niyong bubulahin yung mga kabataang hip-hop. Akala nyo maluloko nyo yan, mga politiko kayo? Oh. Kung hindi man mga maka-Duterte ang mga yan, hindi nyo rin sila mapipilit na maging anti-Duterte sila. Dahil sa rally na yan, nag-rally nga sila eh. Dahil ayaw na nila eh. Kasi solid po yung mga pro-Duterte. Kayo nakikiamot lang, kayong dilawan, kayong mga makabayan. Nakikikunwari lang kayo. Kala nyo kikilalanin kayo ng mga kabataang hip-hop? Ang mga kikilalanin niyan, yung mga leader nila, yung mga rapper nila. Magko-concert yan ng mga anti-corruption. Kaninong anti-corruption? Ibig nyo sabihin, ang tinututulan nilang korupsyon yung 2016, ngayon lang sila nagrally. Ginagawa nyo bobo mga Pilipino. Ngayon magrarally, ang tinututulan yung 2016 na korupsyon. Ang pinagbubulang. Yan yung problema dyan sa mga dilawan at mga makabayan black at saka mga media natin. Ang tingin nyo sa mga tao, bobo. Ngayon bumabaha. 30 minutes bumaha hanggang dibdib na yung tubig. 30 minutes lang umulan pala. 30 minutes lang umulan hanggang dibdib na tubig. Paano hindi magagalit yung mga kabataan? Sasabihin nyo, ang dapat nilang tutulan yung 2016 to 2022, ngayon nila nakikita yung problema. Hindi kayo bobo, tama kayo mga dilawan at kakamping. Ang problema nyo, akala ninyo, kayong mga media, ang problema nyo, akala nyo, bobo lahat ng Pilipino. Madali nyo mapaikot. Putya, sino ba matalino dyan sa mga media na yan? Pare-pareho naman kayong bugok. Nagbabasa lang naman kayo ng balita tsaka nagpapabayad. Yan ang problema ng mga media na yan. Hindi ba kayo halata? Halatang halata kayo. Biruin nyo, sa kabila ng issue, eto paano mo mahahalata na bayaran ng media? Ang issue flood control, ang issue nakawan ng pondo sa flood control. Ang babanatan yung pagta-travel ni BP Sara. Oh. Bayaran. 'Di ba Arnold Clavio? Binabanata mo yung travel ni BP Sara? Ano? Kukumpara mo yun? Trillion tong flood control project. Pag sama-samahin mo pa yung budget ni BP Sara. Ang budget ni BP Sara, ginagasto sa kanya ng pamahalaan, 0. Tapos babanatan nyo. Kung hindi kayo bayaran, ganyan, huling-huli kayo.
tanong nyo po sa mga rallies, ay sa mga INC, yung tanong po ninyo kung sasama ba yung INC. Hindi po ako INC. Thank you very much kay Josie Daria na nagbigay sa atin ng 5 Hong Kong. Tigil-tigilan nyo na kaming mga Aquino. Nakadalawang presidente na kayo. Tapos ngayon may umiepal na naman sa inyo. Na ano din daw, yung wag lang daw Marcos. Yung hindi lang anti-Marcos, yun yung gusto nila. Hindi lang to anti-Marcos. Singilin din daw yung 2016. Katarantaduan mo. Ang palagay mo sa mga kabataang hip-hop? Bobo? Napansin nyo ba, oy, kayong mga kabataan, wala na naniniwala dyan sa mga Aquino na yan. Isinusuka na yan. Lahat ng mga nakaabot sa pamilya niyan, lahat ng mga umabot na presidente yung tiyuhin niyan, tsaka yung nanay niyan, sinusuka na yung pamilya na yan. Panay dakdak pag nakahawak naman ng pwesto, mas marami pang magnanakaw. Hindi sila magnanakaw, pero yung nakapalibot, panay magnanakaw. Tigil-tigilan nyo ng mga Aquino, magretiro na kayo sa mundo. Wala kayong silbi, umiepal na naman kayo. Simple lang po yan. Magrarally yung mga kabataang hip-hop, mga rapper, mga batang may mga tato, mga batang may mga hikaw. Kaya sila magrarally. Nakita nila sa ibang bansa, mga kabataan yung namumuno para baguhin yung bansa nila. Ngayon, papapilan nyo na naman para igiyan nyo na sabihin anti-Duterte. Utot nyo. Ngayon sila, dahil ngayon nila nakita yung malawakang korupsyon. Wala na kayong ginawa kundi mag-anti-Duterte. Thank you very much kay David Alabe na nagbigay ng $5. Hindi usapin ng anti-Duterte ngayon. Pilit na pilit mga. Yan yung mga idol nyo, si Kulot, Rene Kulot. Tinanong lang, kaano-ano mo si Grace po? Fake news na yun? Ay si Grace, si Salde ko, fake news na kagad? Tinanong lang eh. Fake news na agad? Hindi ko po binabanatan yung magrarally sa Luneta. Hindi naman sila yan eh. Yang mga dilawan na yan at saka mga Makabayan Black, mahilig lang yan magpa-interview. Yung mga leader ng mga batang hip-hop, hindi nagpapa-interview pero aatin dun. May puwersa pala kayo eh. Ano na bang rally ang inatinan niyan kay Cody na yan na malaki? Walang kakayahan yan. Hindi sila ang leader niyan. Mga leader niyan, mga hip-hop. Yung mga nag-flip top yan, makikita nyo riyan. Yung mga kumakanta ng mga kung ano-ano. Galit sa mundo. Yun, yung mga makikita nyo riyan. Huwag kayong pa-impluensya dyan sa mga Aquino na to. At saka sa mga dilawan. Ipaglaban nyo yung gusto nyong ipaglaban. Dahil yan talaga ine-expect sa inyo, kabataan. Malalakas pa kayo. Makipaghabulan kayo. Ayaw kasi nila, tama kayo. Ayaw nila na mapatalsik si BBM. Kasi si Sara Duterte ang papalit. Ano sabi ni Jam Magno? Ang sabi ni Jam Magno, payag ba kayo na ang papalit kay BBM ay pag nag-resign si BBM, ang papalit sa kanya lakwatserang Vice President? Utot mo. Mas lakwatsero pa si Marcos kay BP Sara. Mas marami na puntahang bansa si Marcos. Si BP Sara,
Natuwa lang yan na mag-iikot-ikot. Nakita niya yung suporta ng OFW sa tatay niya nung pinakulong. Hindi bumabiyahe yan si BP Sara bago nyo ipakulong yung tatay niya. O ngayong pinakulong nyo yung tatay niya, yung iba't ibang grupo ng mga OFW, bakit OFW mas organized na pro Duterte? Kasi naranasan nila nung panahon ni Tatay Digong, yung mga OFW hindi kakaba-kaba sa mga iniwan nilang anak dito sa Pilipinas. Alam nila safe kay Tatay Digong. Ikalawa, yung mga OFW hindi yan nadadaan sa ayuda. Hindi mahilig hindi mahilig yan na manghingi ng ayuda. Kaya yung utak nila kung ano ang tama. Dito marami sa atin na apektuhan, ay eto, namimigay to ng ayuda kaya mabait to. Yung mga OFW natin, palibasa, breadwinner yung mga yan, kaya nakikita nila yung tama at mali. Kaya, imbita ng ibita yung mga OFW kay BP Sara. Masama bang puntahan yung OFW? Vice President din siya ng mga yan. Wala namang ginagastos ang pamahalaan sa biyahe ni BP Sara. Issue lang kayo, maliliit na issue. Trilyon-trilyon na yung ginagastos ng mga magnanakaw dyan sa flood control. Hindi nyo napupuna. Biyahe ni BP Sara yung pupunahin nyo. O, yan lang po ang ating topic.